Muli na namang pinili ng Moldova ang pro-European na landas, habang ang mga pro-Russian na puwersa sa bansang ito ay patuloy na nababawasan ang suporta, na nagpapakita na tuluyan nang nawawala sa Russia ang Moldova. Tagumpay ang halalan sa parlamento ng Moldova para sa kasalukuyang pamahalaan na nagdadala sa bansa patungo sa European Union. Nakamit ng partido ni Pangulong Maya Sandu na aksyon at solidaridad ang absolutong mayorya ng boto. Ibig sabihin nito, ang partido ng Pangulo ng Bansa ay bubuo ng monomayorya sa parlamento at walang anumang pro-Russia na puwersa ang makakapigil dito. Pagkalabas ng resulta ng halalan sa Moldova, hindi na itinatago ng mga politiko sa Europa ang kanilang tuwa. Hanggang huli, nababahala ang European Union na ang hybrid na panghihimasok ng Russia sa halalan ng Moldova ay malaki ang magiging epekto sa resulta ng botohan. Ano nga ba ang pwedeng magbago sa direksyon ng bansa sa landas nitong Europeo? Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari. Sinubukan ng mga makarasya sa Moldova na mag-rally pero tumagal lang ito ng 15 minuto, ilang daan lang ang dumalo at agad natapos. Ako si Alexi Pechi, Setyembre 29 ngayon. Iminumungkahi kung talakayin natin ang mga resulta ng parlamentaryong halalan sa Moldova, ano ang ibig sabihin nito para sa Europa? Ano ang ibig sabihin nito para sa Ukraine? At syempre, una sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa Moldova? Bago tayo magsimula, hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang video at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Noong Setyembre 28, naganap ang parlamentaryong halalan sa Moldova at 5 partido o blok ang pumasa sa electoral threshold. Pero ang pangunahing labanan ay naganap sa pagitan ng partido ni Maya Sandu na Aksyon at Solidaridad at ng makarusyong partidong Patriotic Bloc. Nangunguna ang partido ng Aksyon at Solidaridad. Ito ang partido ni Maya Sandu na may resulta na 52.2% ng mga boto. Pangalawa ang Patriotic Bloc na siyang nakuha ang boto ng 24.2% ng mga botante, habang ang Bloc Alternative ay nakakuha ng halos 8% ng mga boto. Bukod sa kanila, maaaring makapasok sa parlamento ang partido na may resulta na bahagyang higit sa 6% at ang Partidong Demokrasya sa Bahay. Nakakuha sila ng higit 5%. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit dapat tandaan ang ilang pangalan ng partido. Nagdaos ng press conference si Pangulong Maya Sandu ng Moldova tungkol sa resulta ng halalan. Natapos na ng Commission on Elections ang 100% bilang ng boto at inanunsyo ang resulta noong ika-29 ng gabi. Sabi ni Maya Sandu, "Gusto ko na piliin ng mga Moldovan ang kapakanan ng Moldova at masaya akong pinili nilang piliin ang Moldova. Sa kabila ng panghihimasok at gastos ng Moscow, masaya akong ligtas ang ating landas patungong Europa. Ang susunod na pamahalaan ay may tungkuling magtrabaho ng may parehong pag-aalaga para sa bawat mamamayan, kahit paano man sila bumoto." Ang parlamento ng Moldova ay may 100 at isang kinatawan. Ang halalan noong Setyembre 28 ang una sa ilalim ng bagong electoral code. Mahigit 2,000 presinto ang binuksan sa bansa at 300 pa sa ibang bansa. Sinubukan ng Rusya na impluwensyahan ang takbo ng botohan, sinuportahan nila, siyempre, ang mga partidong kontrolado ng Kremlin. Lumabas ang maraming ulat tungkol sa di umano'y paglalagay ng bomba sa mga presinto sa ibang bansa upang hadlangan ang botohan. Ngunit sa huli, wala namang nangyari. Bago ang araw ng botohan, may ilang mga intrigang nanatili na maaaring malaki ang maging epekto sa resulta ng eleksyon. Ang pangunahing intriga ay kung ilang boto ang makukuha ng partido ni Pangulong Maya Sandu, ang Partido ng Aksyon at Solidaridad o tinatawag na Partido ng Aksyon at Solidaridad, at kung magagawa ba nilang muling makabuo ng monomayorya. Ang grupong ito ay lumaban para sa liderato kontra sa makarusyong Patriotic Bloc. Sa huli, nalampasan ng partido ni Maya Sandu ang inaasahan. Tinalo ang Patriotic Bloc na halos doble lang ng nakuha nilang boto. Mananatili rin ang bonus mula sa 3 partidong hindi pumasok sa parlamento. Kaya siya mismo, sa totoo lang, ang bubuo ng monomayorya. Halos katulad din ng sa nakaraang termino. Dahil sa mga pangyayari, isang malaking tagumpay ito para sa partido ng kapangyarihan. Naabot ito dahil sa mobilisasyon ng sariling mga taga-suporta sa gitna ng pangamba na muling makakabalik sa kapangyarihan ang mga pro-Russian na puwersa na kayang pigilan ang Euro-integrasyon. At sa araw ng halalan, ilang beses na nanawagan si Maya Sandu sa mga tao na lumahok sa halalang ito.
Dagdag pa, tradisyonal na nagmobilisa ang Moldovan diaspora sa Europa. Katulad ng sa halalan sa pagkapangulo, nadagdagan ang boto para sa partido ni Sandu sa 300 presinto sa abroad mismo. Ngayon, kaya na ni Maya Sandu at ng kanyang partido magtalaga ng gabinete ng mga ministro at magtakda ng direksyon ng Moldova. Halos wala nang magiging impluensya ang mga pro-Russia na puwersa sa politika ng bansa, maliban siguro sa mga rally at paninira. Isa pang palaisipan ay tungkol sa kampo ng mga pro-Russia. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung ilang puwersang pampolitika ang papasok sa parlamento at kung makakabuo sila ng koalisyon laban sa Pangulo. Dalawa sa kanila ay halos hindi makatawid sa electoral barrier. Ang una ay itong Partidong Demokrasya sa Bahay, na nagsusulong ng pagsasanib sa Romanya at may kaugnayan sa kanang radikal na puwersang pampolitika ng Romanya na AOR. Mahalagang papel sa kanilang tagumpay ang ginampanan ng pangangampanya sa pamamagitan ng TikTok, pati na rin ang tuwirang panawagan ng kanilang mga kasosyong Romano na suportahan ang Partidong Demokrasya sa Bahay. Sa huli, nakuha ng partido ang 5.6% ng boto. At ang pangalawang puwersa na nasa bingit ng pagpasok ay ang Blokeng Alternatiba. At heto, ang alternatiba ay hindi basta-basta lang nangyayari dito. Sa Alemanya ay may alternatiba para sa Alemanya, sa Portugal naman ay alternatibong pambansang kilusan, at iba pa. Kaya nga ang Blokeng Alternatiba sa Moldova na nagkunwaring maka-Europa na puwersa pero parang may mga ebidensya ng koneksyon nila sa Rusya. Ngayon, kahit nakapasok ang alternatiba sa parlamento, mas mababa sa inaasahan ang resulta nila sa simula ng kampanya. Mas mababa sa 8% lang ng boto ang nakuha nila. Kaya oo, isa talaga itong makarusyang puwersa na nagpapanggap na maka-Europa pero hindi naman sila magkakaroon ng malaking impluensya. Kasabay nito, ilang araw bago ang botohan, inalis ng Central Election Commission ng Moldova sa halalan ang isa pang makarusyang puwersa. Ito ang ultrakanang Partidong Dakilang Moldova. Gayunpaman, hindi ito tinanggal sa mga balota. Hindi nila ito naabutan. At sa pagtatapos ng halalan ay inanunsyo na lahat ng boto para sa Dakilang Moldova ay hindi wasto. Sa ganitong paraan, na-neutralize ang mga radikal na makarusyang taga-suporta ng partido na ang leader ay si Victoria Fortune, na bukod sa iba pa ay nagsabi tungkol sa mga plano, ayon sa kanya, na kunin mula sa Ukraine ang timog bahagi ng Odessa. Para lang maintindihan ninyo ang mga layunin ng partidong ito, basta tinanggal lang ang partidong ito sa halalan at tapos na. Sa pagkakataong ito, nahirapan ang Moldova pero pinatunayan pa rin ang pro-European nitong direksyon kahit nakuha ng makarusyang puwersa ang malaking porsyento ng boto. Marami pa rin ang bumoto para sa kanila. Susunod, kailangan patunayan ni Maya Sandu at ng kanyang koponan ang tiwalang muli nilang nakuha sa Euro-integrasyon at panloob na reforma ng bansa. Kung hindi ito mangyari, hindi na mauulit ang ganoong himala sa ikatlong beses. Para naman sa Ukraine, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagpapanatili ng kalapit na bansa ng isang tiyak at magkaibigang pulisya para sa Kyiv. Kaya naman, kahit papaano, naiwasan ang pagkakaroon ng panibagong pinagmumulan ng tensyon sa hangganan ng Ukraine. At ito ay isang malaking plus. Masaya ang Europa dahil alam nilang magpapatuloy ang Moldova sa Euro-integrasyon. Kaya hindi na kailangang mag-alala. Pwedeng ituloy ang mga reforma at isali ang Moldova sa European Union. Ganito ang sitwasyon kung ikukwento ng maikli, kaya dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.